Mapagpalang araw kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating bubulayin sa pamamagitan ng kasulatan. Ang hawak kong kasulatan ay ang Poimen. Poimen Bible ang ginagamit ko. Si Tatay Ogos naman, magandang balita naman ang ginagamit niya. Siyang nagbabasa. Meron po akong tagabasa. Kung inyong mapapasin, hindi siya nagsasalamin yan. Wala salamin. Pero ako nagsasalamin na ako. Kasi hindi na ako makabasa ng walang salamin. No? Sige. Sa ating pagbubulay, unang-unang ginagawa po namin, aawit muna kami. Awitin namin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Ito, may kodi ko kami. Magandang bagay po na bago tayo magsimula sa pagbubulay ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay atin muna siyang handugan ng awitin. Okay? Kakanta po tayo ngayon. Ano? Makita po ninyo ang sambahayan ni Tatay Ogos at Nanay Claring. Ano po? Sa ating Garden Bible Study dito po sa Marala, sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Tondo, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa Marala, kung tawagin nila Marala o Paradise Site. Yan. Opo, yan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, ninasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaaway pawalang hanggan. Sinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos amin nagmamahal. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, samahan kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pagbubulay ng iyong salita. Turuan mo po kami, Panginoon Diyos. Busugin mo kami sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ayan, ano? Basahin mo, Tatay Ogos, yung Pilipos. Pilipos po, ano? Tignan natin yung kasaysayan ni Pablo. Chapter 3, verse 5, 6, 7, 8, 9. Yan. 10. Hanggang 11. Yan na po, ano? Pilipos chapter 3 verse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Hanggang doon lang po, ano? Diyan natin kukunin yung ating pag-aaral, yung tungkol sa pagiging matuwid
Si Pablo po nagturo sa Biblia na walang matuwid, sabi niya, kahit isa. Pero meron siyang sulat na siya'y matuwid. Bakit gano'n? Parang mayroon natin konting complication, ano po? Komplikasyon, ano? Hindi, wala. Malalaman natin sa kanyang paliwanag, sa kanyang epistola. Opo, malalaman natin sa kanyang epistola. Sige, tignan natin. Hinahanap po ni Tatay Ogos. Kita nyo po, sabi ko sa inyo, ako may salamin, siya wala. Mas magaling siya, wala sa salamin. Di po ba? Ayan, nahanap niya lang po, ano? Tuloy pagiging matuwid. Opo, magbuhat po sa chapter 3, verse 5 hanggang 11, Tatay Ogos. Ayan na, tapon na yung tubig na. Kapasahin, Opo. ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ng Benjamin at totoong Hebro. Kung pagsunod naman ang sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y isang paraiso. Kung sa magiging masungit ko sa kautusan, inuusig ko ang iglesia. Kung ang magiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Ngunit dahil sa Kristo, ang mga bagay na pinagpahalagaan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan. Ngayon, tinuturing ko walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga. Ang pakilala kay Kristo Jesus ng aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makatangko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking maging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang magiging matuwid ko ngayon buhat sa biskwit mamaya. sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo, maranasan ang makapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Maasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Amen. Nakita niyo po yung paliwanag niya. Ang kanyang pagiging matuwid ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kung susundin mo yung kautusan, hindi ka magiging matuwid sa kautusan. Pero, isipin niyo po isa po siyang Hudyo, lahi ng Benamita. Pero kung sabi niya, kung sa reliyon kong ito, ang aking paging pariseo, ang pagbabatayan, wala akong pinaka-the best siya kung sa lahat. Inusig niya pa nga ang iglesia ng Panginoon eh. Talagang masugid siya sa pagsunod ng kautusan. Pero, nang makausap niya si Jesus, nakita niya, wala ka palang mapapala sa kautusan kung pagiging ligtas lamang. Tignan niyo po sinabi niya, no? Tatay Ogos, basahin niyo po. Doon sa chapter 13 ng Gawa. Meron nakalagay dito, sabi niya,
chapter 13 verse 28 and 29. Ito po. Ano pala? 38, 39. Yan. Gawa 13 verse 38 and 39. Diyan makita natin po ano na yung kautusan kung paano niya dinipensa ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kasi siya rin ang nagsabi, walang matuwid, wala kahit isa. Pero sinabi niya, yung pagiging matuwid ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Yan. Si Pablo din yan. Nagsasalita dyan. Ano po? Epistola ni Pablo po yan. Si Pablo ay apostol ng Panginoong Yesus sa mga hentil. Ang mga Pilipino, tayo po ay mga hentil, hindi tayo Hudyo. Kaya yung sulat ni Pablo, dapat malaman natin, doon nakabatay ang ating aral. Yan. Kita mo na, Tatay Ogos? Opo. Babasahin. Oh. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamagitan ni Isus ay pinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang lahat ay sumampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala, na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Ayun. Yung kautusan ni Moises, hindi po kautusan ni Moises yan ha. Siya po yung propeta ng Diyos sa lumang tipan ng Diyos. Ang Diyos po nagsasalita siya sa pamamagitan ni Moises. Para wag lang po kayo malito, baka sabihin nyo, meron kasi mga religion, kaya hindi po sila naniniwala kay Pablo dahil po sa ganyan salita. Anong sabi diyan? Kautusan ni Moises. Oh, yan po. Yung mga ganyang klaseng salita. Kahit si Pablo, may kautusan si Pablo, kaya hindi sila naniniwala sa ganyan. Okay. Anong sabi niya? Yung kautusan, kung doon nakabatay ang pananampalataya mo, hindi ka kayang palayahin. Oh, sino nagpapalaya? Galacia 5:1. O Tatay Ogos, Galacia po 5:1. Sino magpapalaya sa kasalanan? Sa pagkahalipin ng kasalanan? Galacia 5:1. Tignan po natin ang sabi ni Apostol Pablo. Ano, hindi tayo kaya palayain, sabi ni Pablo, yung kautusan ni Moises. Yan, Galacia chapter 5 verse 1. Tayo sumubrang na po. Ay. Ayan, Galacia. Chapter 5 verse 1. Ayan, hinahanap lang po ni Tatay Ogos. So, ayan eh. Siya po kasi nagbabasa eh. Basahin. Opo, basahin niyo po. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pamuli. Ayan. Ang nagpapalaya po si Jesus. Kaya yung pananampalataya kay Jesus, sabi ni Pablo, yun ang dahilan kaya siya naging matuwid. Hindi yung kautusan. Kundi ang sabi niya, ang pagiging matuwid ko ay ang pananampalataya ko sa Panginoong Jesucristo. Pero meron din siya sinabi sa Roma chapter 3. O Tatay Ogos, tignan natin yung sinabi niya.
Bakit nasabi ni Pablo sa Roma chapter 3, walang matuwid kahit isa? Pero bakit sinabi niya ang kanyang pagiging matuwid? Dahil sa pananampalataya. Okay? Hindi po magkakontra yan. Baka sabihin nyo, magkakontra pala yung turo ni Pablo. Roma, Hindi po, 5. Ay, chapter 3 po, 3. 10. Yan. Bakit nasabi ni Pablo na walang matuwid? Yan. Ano ba? Bakit sinabi niya naging matuwid siya? Dahil sa pananampalataya. Wala pong kontrahan yan. Tama po si Pablo. Ayan, hinahanap lang ni Tatay Yogos yung talata. Chapter 3, verse 10 po yung basahin nyo, Tatay Yogos. basahin. Opo. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Ulitin mo, Tatay Yogos. Ayon nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ayun. Sabi niya po, no? Ay, sabi niya, no? Wala kahit isa. Pero pag sumampalataya ka sa ating Panginoong Yesus, magiging matuwid ka po. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang unang sulat. Di po ba? Yung sa Pilipos na binasa ni Tatay Yogos, sinabi pa nga niya, ako Yudo, ako'y lahi ng Israelita. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng kautusan. Kaya pinadala si Jesus para yung mga nasa ilalim ng kautusan ay, magtamo ng kaligtasan. Basahin po natin. Tatay Yogos, 4:4 ng Galacia. Sige, Pablo na naman ito. Kaya po pinadala para sa mga nasa ilalim ng kautusan. Yes, sila Pablo nasa ilalim ng kautusan kasi mga Hudyo sila. Kaya nung sumampalataya sila kay Jesus, yun. Sila'y naging matuwid sila sa paningin ng Diyos. Amen. Okay, basahin ni Tatay Yogos yan. Galacia 4:4 tsaka 5 po. Yan. So sa sinabi ni Apostol Pablo na ibinigay si Jesus para sa mga Basahin. nasa ilalim ng kautusan. Opo. Hanggang 5 Tatay Yogos. Gasing ko. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak ay sinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Ayun, maliwanag yung nasa ilalim ng kautusan, palalayain niya. Diba sabi sa Galacia 5, pinalaya tayo ni Kristo. Yan. Kaya wag na muling magpahalipin, sabi niya. Maliwanag po walang matuwid. Tama, walang matuwid. Pero pag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay nagiging matuwid tayo. At ano pa sa pagiging matuwid natin? Ano pa? Eto, Tatay Yogos, Gawa 26 po. Tignan natin magiging outcome nito. Yung pagiging matuwid natin. Nang dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, anong nagiging bunga nito? Gawa. Opo, 26 mula sa 12 hanggang 18 po. Ang basahin nyo po. Diyan makikita natin yung sinasabi ni Lord Jesus. 26, 12, 13. hanggang 18 po yan. 16, 17, 18. Yan. Yan. Kung ano magiging outcome ng pagiging matuwid.
Napakaganda po na sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa Panginoong Yesus, simulan nyo na pong isuko. Tanggapin si Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Alam nyo, dito sa ibabaw ng mundo, lilipas itong mundong ito. Mawawala lahat. Yung nakikita ninyo, yung naipundar ninyo, ano man yan naitangka ninyo, lahat yan mawawala. Kasi po susunugin ng Diyos itong mundong ito. Kaya walang matitira. Pero kung may pananampalataya ka kay Jesus, kung dumating man yun na, hindi ka dapat mag-alala. Bakit? Meron kang Jesus sa katawan, sa buhay. Meron kang tagapagligtas. O anong dapat mo pangalalanin? Oh. Kaya kung minsan ang sabi nila Ano ba dito? ewan ko kung anong paniwala ng ibang tao. Basta sila daw mayaman. Hindi po sa pagiging mayaman yan. No? Huwag nyo pong iano yung yaman ninyo ipagyabang. Dahil ang yaman po, wala yan. Pagdating sa kaligtasan. Okay? Nakita mo, Tatay Ogos? Yan, basahin nyo po. Ama, Sa 12. basta yung 5 paldi ko po, ma. Nagputo. Ito. Kondisyon sa'yo. Babasahin. Opo. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare ng katanghalian tapat habang kami naglalagbay. Nakita ko ng Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin. Makakasama kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo akong pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili na ginagawa mo niyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At ang kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Lumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang tinalaga ka bilang aking lingkod at magpatutuo tungkol sa mga bagay na kita mo ngayon at sa mga pinakita ko pa sa iyo. Iligtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga angel kung saan kita sinugo. Imumulat mo sa kanilang mga mata, ibabalik sila ng kaluwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Maliwanag po, sabi ni Apostol Pablo, ano? Yung pananampalataya sa Panginoong Yesukristo mismo, sabi ni Jesus ay patatawarin sila sa kanilang kasalanan. O dahil po sa kanyang reliyon, Pariseo, bilang lahi ng Benamita ng 12 tribo ng Israel, anong ginawa ni Pablo? Inusid niya ang iglesia o ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya sinabi ni Jesus dito, ito po yung tagpo sa Damascus. Journey to Damascus, yan. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? O, ano sabi niya? O, Tatay Ogos, ulitin mo lang yung salitang yung nabasa mo kanina, yung Saulo, Saulo, sa 14.
Yan, yung 14 po hanggang 15 lang. Ulitin niyo po. Kami lahat ay natumba sa lupa at narinig ko isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinauusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mo niyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inusig. Yan, hanggang dyan lang po. Dahil po sa kareliyon niya ng Pariseo, kita niyo po, maging ang Panginoong Yesukristo po, kinakalaban niya. Kinakalaban niya. Pero nagkaroon po sila ng enkwentro, ano po, nabago siya, binago siya ng ating Panginoong Yesukristo. Alam niyo, meron siyang kwento sa kanyang buhay. Tatay August, punta ka sa unang Timoteo po. Ito po yung kwento ni Pablo ngayon. Nung magkaroon sila ng enkwentro ng Panginoong Yesus sa Damasco, Damascus. Sa Middle East po yun. Unang Timoteo chapter 1 verse 12-13. Yan. Ano? Opo. Hanggang 15, hanggang 15. Anong Unang Timoteo chapter 1 verse 12, 13, 14, 15. 16. Yan, hanggang 16 po. Tignan nyo po yung paliwanag ni Pablo ngayon. Pagkatapos niyang usigin ang ating Panginoong Yesus dahil lang sa kanyang reliyon na Pariseo. Tandaan nyo siya po yung Udyo, lahi ng Benamita. O yun, kung tawagin nila, 12 tribo ng Israel, ano? Mga Hudyo. Yan. Ngayon, iba na po ang kanyang pananalita. Siyempre, nagbago na. Kaya lahat ng tao pwedeng baguhin ng Diyos ng pananampalataya. Kung mali ang pananampalataya mo, kaibigan, pwede mo naman baguhin yan. Isuko mo lang ang buhay mo kay Jesus. Ang Jesus po ito, siyang magbabago sa atin. Hindi tayo magbabago sa sarili natin. Wala tayong kapangyarihan para magbago. Salamat. Kasi tao tayo. Maging si Pablo, ano sabi niya? Diyan, maririnig ko. Tatay August, nakita mo na ba? Opo. Yan. Pag-ibasa mo po kung paano ang kanyang salaysay. Babasahin ko po. Opo. Ngunit ako'y pinaka masamang Ano? Sa 12. Simulan mo sa 12, Tatay August. Dito mo simulan, dito. Yan. kasi Oo, hanggang doon sa 16. 12. Yan. nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya akong karapat-dapat na maglilingkod sa Kanya. Opya. Sandali ha. Nakita niyo po? Nagpapasalamat na siya ngayon. Kanino siya nagpapasalamat? Sa ating Panginoong Yesus. Na ginawa siyang ano? Karapat-dapat. O, kita niyo, hindi siya daging dapat dati. Pero nang sumampalataya sa kay ay naging dapat na po siya. Okay, tuloy, Tatay August. Kahit na nung una nilabastangan, inuusik at nilalait ko siya. Sa kabilang ito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman na aking ginagawa noong ako hindi pa sumampalataya. Opya, o kita niyo po. Hindi kasi ako sumasampalataya noon, sabi niya. Kaya yung ginagawa kong panguhusig kay Jesus, hindi ko nalalaman yun, sabi niya. O, di po ba? Ginawa niya inusig niya, hindi na raw niya nalalaman. Kasi nga po, sa kawalan niya ng pananampalataya, buti na lang, kinahabagan siya ng Panginoon Diyos. Amen. O tuloy po, tayo, boss. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at pinakaloob niya sa akin
ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkikiisa kay Kristo Isus. Opya. Anong binigay? Pananampalataya. Pag-ibig. Binigay sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Kaya yan po sinasabi ko sa inyo. Isuko niyo po ang buhay niyo kay Jesus. Yan, kagaya ni Pablo. Binigyan ng pananampalataya siya. Kasi nga po, wala siyang pananampalataya dati. Noong meron pa siyang reliyon, anong reliyon niya? Pariseo, Udyo, lahi ng Benamita. Anong ginawa niya? Dahil sa pagsunod sa kautusan, hinusig niya ang ating Panginoong Yesu-Kristo. O tayo, Gos, tuloy mo na. Totoo, ang pinahayag na ito ay dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Isus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Opya. O, kita niyo po. Totoo ito. Ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling. Bakit? Nakita na niya po yung katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kaya sabi niya, ang nagpalaya ay walang iba kundi si Jesus. Amen. O, tuloy po, Tatay Ogos. Ngunit ako'y pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtataga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Opya. O, kita nyo? Maliwanag po sabi niya. Ano? Alimbawa. Yung nangyari kay Pablo, alimbawa yun. Dapat natin sundin. Okay, tuloy tayo, Ogos. Purihin natin ang kawalatian, magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggang, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Okay, yan. Hanggang dyan lang po, ano? Kita nyo po. Sa kawalan ng pananampalataya, anong ginawa ni Pablo? Inusig niya ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Dahil po sa kanyang reliyon. Ano reliyon niya? Pariseo. Lahat naman ng tao meron po reliyon eh. Walang tao walang reliyon. Noon pa, meron pa ng reliyon noon. Oh. Pero, yung reliyon mo kaya, kaibigan, tama yan? Yan ang tanong, tama ba yan? Kung hindi, isuko mo ng buhay mo kay Kristo. Magbasa ka ng Biblia. Huwag po kayong magpahuto-huto dyan. Ang Biblia po binigay para basahin at susundin natin. Maliwanag ha. Hindi po kami may sabi ni Tatay Ogos yan. Baka kala nyo si Tatay Ogos nagsasalita. Hindi po, nagbabasa lang siya. Binabasa niya lang po yung mga talata ng Biblia. Salamat. Meron Tatay Ogos nagbabasa. Matyaga. Nagbabasa. Ano po? Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Minsan pa binusog mo kami sa pagkaing espiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, awitin natin na Diyos bago tayo mag-closing prayer. Diyos ay pag-ibig. Maganda po yan. Nagsisimula kami sa pag-awit at magtatapos kami sa pag-awit. Ang awitin naman namin ngayon ay Diyos ay pag-ibig. Ayan. Di ko. Ang importante, makakanta namin. Okay? Pag-ibig ang Ang isang pumukaw pumukaw sa sa aming puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa.
Yung ano lang, Pag-ibig ng siyang buklod natin, di chocolate. mapapawi. Wala yung sinasabi nila, Kailan wala pa yun. man, tapos Diwa. tayo'y salamat, kahit na tayo'y magkawalay. Kawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo'y magtulungan. At At kung tayo'y bigo, ay ay huwag huwag limutin limutin. na May may Diyos Diyos tayo tayo nagmamahal. Kape Sa ating pagsuyo, Wala rin mo. atin ikala. sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus. Ang siyang sumakop sa bawat pusuwaw. sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, Magmahalan tayo'y tayo'y magtulungan. magtulungan. At kung tayo'y Tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos Diyos tayo tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, aming Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan na aming narinig ngayon, sa iyong turo at aral. Pagpalain mo po ang bawat isa narito ngayon na aming pagtitipon na ito. Ikaw po ang Diyos ay natahas sa pamamagitan ng aming pagbubulay. Salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila sa kanilang pagtulog mamayang gabi. Ilayo sa anuman kaguluhan. Lalo na po itong lugar nila, yung tahanan nila Tatay Hogos. Ingatan mo po at gisingin mo po sila sa umaga, taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Salamat po, ito kanyang buong pamilya. Patuloy mong pagpalain, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Good. Amen. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. No? Bye.